Ganito na kailangan pang gumawa ng notes sa likod ng helmet at sabihin, wag mo akong patayin dahil may pamilya ako. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede kung tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Kasama yan, tao pa rin yan. Kahit gaanong kasama yan, kaluluwa pa rin yan. Kahit ganun kababoy yan sa kanya, ibigay mo na lang yung huling respeto sa kanyang pagkamatay. Anyway, it is God who will judge her for eternity. Di ba? Hindi ikaw ang may hawak ng kaluluwa niya. Okay, pinaboy ka niya. Ako, actually, yan yung naglabas na kung saan meron daw akong anak sa labas. Kaya nga ako tuwan-tuwa dyan kasi malupit siya. Buti pa siya alam niyang may anak ako. Ako, wala talagang anak. Sabi ko nga, how I wish it's true. Hindi naman sa gusto ko magkaroon ng anak. Pero syempre, wala naman po akong, single naman po ako. Paano ako magkakaanak? Immaculate, immaculate conception. Di ba? O immaculate consumption. Sabihin, napaka-imposible and yet, yun yung paratang niya sa akin. Sa akin, sa loob-loob ko, wala na akong magagawa doon. Ganun talaga eh. Ganun ang tao eh. Gusto nilang bumanat sa'yo, below the belt. Gusto nilang babuyin ka, below the belt. Okay, fine. Time will reveal. Sabi nga nila, let time be your friend. Time will reveal the truth. O, ayan na nangyari. Hindi ko sinasabing karma to ha. Pero, ito yung bagay na, kung ikaw sana naging mabuting tao, kahit papaano, and yet meron kang ibang pananaw sa politika, kung ikaw ay mabuting tao, kahit papaano, may konting paggalang pa rin sa'yo. Pero ang nakikita natin, nung binabasa ko yung mga comment ng tao, talagang binababoy siya. Kasi, tama rin naman yung, hindi ko sinasabing tamang babuyin siya, tama rin naman yung sinasabi nila na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Tinanim mo puro pang bababoy sa tao, nang walang basihan, puro ad hominem. Yan ang aanihin mo pagkadating sa future. Yan ang inaani niya ngayon. Although ako, I will not join sa kanyang pambababoy, sa kanyang pagkamatay. Dahil again, I'll refuse to be like my enemies. Diba? Hindi ako papayag na magiging ganun din ako tulad ng aking mga kaaway. Although sabi niya, bakit yung mga banateros binababoy siya? Okay lang. I mean, may kanya-kanya kami. May kanya-kaming pananaw at may kanya-kaming style ng pagbanat. Ako, hindi ko gagawin yung ganung klaseng pagbanat. Namatay na siya. Ang babanatan ko ay yung mga kasamahan niya na nabubuhay pa. Bakit? Abay, ginawang issue ito kaysa si Duterte daw. Kita mo yung hindi ng ano nila, no? I mean, how are we going to respect yung mga tao? How are they going to respect yung pagkamatay ni Mima? Kung mismo yung pagkamatay ni Mima, gagawin ninyong content para kumita kayo. Gagawin ninyong political para kumita kayo at bayaran kayo mga na nagbabayad sa inyo. Diba? Alam natin ang binabayaran naman kayo. Alam mo kung bakit? Meron tayong kasamahan sa Banateros na dating kasamahan niya yung mga bayaran ngayon. At least, ilang beses silang inalok. Tumanggi lang sila. Nandiyan si J.E. Para. Nandiyan si Sir Jack. Ilang beses mga inalok yan. Including myself. Inalok. Hindi nga kami pumayag eh. Ibig sabihin, alam namin na meron talagang bayarang nagaganap sa kampo nila. Ang masakit lang dito, kung talagang may respeto itong mga kasamahan niya sa kanya, huwag nyo nang gamitin na content yung pagkamatay niya at sasabihin nyo mga Duterte pang pumatay. Imagine niyo na lang ha. Si VP Sara Duterte ini-impeach. Si Pangulong Duterte nakakulong. Tapos pag-aaksayahan nila ang isang vlogger na wala namang bilang. Ba't ko sinabing walang bilang? Magdiretsuhan na tayo. Real talk to. Hindi to pambababoy kay Mima ha. Real talk na tayo. Wala namang yung subscriber, followers, wala namang nakikinig dyan. Walang matalinong taong nakikinig dyan. Walang karangal-rangal na taong nakikinig dyan. Ang nakikinig lang dyan ay yung mga katulad ninyong bayaran. Yung mga katulad ninyong pangag o mga wala ng silbi sa lipunan. Ibig sabihin, etong tao na to ay wala na pong masasabi nating impluensya sa karamihan. Impluensya sa matalinong pag-uusap o ideolohiya. Ibig sabihin, wala ito. Etong tao na to, hindi po ito pambababoy with all due respect. Etong tao na to, hindi naman po ito pinakikinggan ng mga tao. Ibig sabihin, maybe they watch and they're being entertained because of pambababoy. Alam mo naman tayo mga Pilipino, minsan gusto natin yung balakura eh. So, nai-entertain ka, but it doesn't mean you believe. Totoo. Ako minsan, di ba, noon, ako aminin ko noon. Meron ako mga ilang vlogger na pinapanood kasi pastos ang bunganga, kung bumanat, balahura. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Na-entertain ako, pero hindi ako naniniwala. So, ganito din kay Mima. Ako sigurado ko, walang nanonood dyan na matalino
upang magbago ang kanyang pananaw at pakinggan yung kanyang ideolohiya o ipakinggan yung kanyang argumento. Walang bilang sa madaling salita. Hindi makakapag-sway ng paniniwala. Kunwari, ikaw ay isang VP Sara Duterte supporter o BRRD supporter. Pag pinanood mo siya, magbabago ba pananaw mo? Hindi. Bakit? Wala naman siyang argumentong sinasabing matino. Wala naman siyang argumentong masasabi. Wala naman makakapagbago ng isip ko para maniwala sa kanya, sumunod sa kanya. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang bilang. So why would I kill him? I kill her. Bakit ko papatayin yan kung ako si VP Sara Duterte o ako ang INC? Kasi parang yung mga ibang mga, hindi siya, syempre patay na siya, mga bayarang vlogger ni Marcos. Ang tila pinalalabas si VP Sara Duterte o INC nagpapatay sa kanya. Ako naman, hindi naman mabababang INC dyan. Eh kung ako, halimbawa lang ha. Ayoko na magpangalan, baka sabihin na naman nila grave threat to. Kung ako, kanwari INC, o pinuno ng INC, o kaya kung ako ay isang supporter ni VP Sara Duterte at merong kakayanan, iba papatayin ko. Gets nyo? Bakit ko papatayin yan? Wala namang silbi yan. Wala namang, hindi naman nakakabago ng opinion niya. Di ba? Ang papatayin mo yung talagang alam mong, ito, yung ano niya, yung kanyang pinapakalat ay nakakapagbago ng thinking ng ibang tao. Ganun. Ang nakakita dito, sabi ko, gusto nyo respetuhin, ito ng mga bayarang vlogger ni Marcos, gusto nyo respetuhin ang mga taong pagkamatay ni Mima, pero kayo mismo hindi nyo nire-respeto sa pamamagitan ng paggamit nito bilang content ninyo. Diba? Mahiya naman kayo. Huwag nyo nang gamitin yung pagkamatay ng tao para mag-content kayo at banata ng mga Duterte. There are a lot of issues na pwede nyo ibanat sa mga Duterte. Tas ito pa. Walang kwenta. Diba? Pero pag-usapan din natin yung iba pang mga kumakalat na issue tungkol dito. Kasi may mga kumakalat na issue na tulad nung meron daw 2.5 million tapos ang parang pinaghati-hatian lang 2 million at may nagalit sa kanya nagpanta. May nakita akong chat na yun although deleted yung mga names, sabi naka-blur yung mga names. Parang kausap si Mima na sinasabing, "Hoy, ang binigay sa atin 2.5 so paghahatian natin 2.5 hindi 2M." At pinilit daw ni di umano allegedly lang, 2M daw ang pinilit ni Mima. So nagbanta yung sa text na sinasabing maliit lang ang kalokohan. Yan ay bali-balita lang. Yan ay alleged lang na isa sa mga dahilan daw nagkaroon ng guyuan. Ngayon, is it true or not? Is it possible or not? Hindi ko masasabing true. Hindi ko rin masasabing hindi totoo. Hindi ko masasabing impossible, pero masasabi kong posible. Bakit? Posible in a sense dahil meron talagang ganyan ng guyuhan sa kanila. Actually, ilang beses na lumabas na hindi ko na lang papangalanan din yung isang bayot. Ginogoyo niya yung mga nire-recruit. Kunwari, bibigay 20,000. Ang ibibigay lang niya 10,000 sa banat. Diba? Kunwari, bibigyan ka ng client mo ng 20,000. Lumabas na to dahil isa sa mga hindi nila alam, hindi na natin sabihin kung sino, hindi nila alam, isa sa mga nasa GC nila ay hindi naman talaga nila kakampi. Nagkikwento ito sa mga banateros. Kinikwento nila yung guyuan na nangyayari sa loob. Yung mga usapan nila sa loob. Alam mo ba, pinag-uusapan ngayon si Bayot, sinasabing ninakaw daw yung mga remaining amount. May mga ganun. So, hindi ko sinasabing ganun na nangyari kay Mima. Ha? Ang sinasabi ko lang, posible. Kasi may mga ganun silang issue na nasa loob ng kanilang organisasyon o samahan, guyuan. Alam mo, habilog ko nga Pag ikaw talaga hindi totoo, tao, kakainin ka talaga Kakainin ka ng mga ganyang klaseng pananaw. Kakainin ka ng mga ganyang klaseng pangyayari. To the point na kayo mag-aaway. Kayo nag-corrupt. Alam mo yun, galit na galit kayo sa corrupt. Sasabihin ninyo, si VP Sara Duterte corrupt. So sasabihin ninyo, si VP Sara Duterte naglustay. Pero pag tinignan mo naman yung mga sarili nila, sila mismo mga corrupt. Diba? Kaya nga, ginagawa lang nila itong pangbablog for their own selves. O para lang kumita sila. It's not really out of principle. Yan ang malaking pinagkaiba ng mga loyalistang vlogger at ng mga Duterte supporter. Masasabi ko ba sa inyo na ang lahat ng Duterte vloggers ay matino? Hindi. Meron din dyan. May ilan din dyan na namemera lang. Meron dyan. Lalo na ginagamit yung mga, mahangit. Yung ginagamit yung mga rally na para pagkakitaan. Meron din dyan. Marami rin dyan. Hindi pala marami. Meron. Iilan. Meron iba dyan na oportunista. Ginagamit yung rally para kumita. Ginagamit yung rally para maging kandidato. Meron mga ganyan. Hindi natin matatanggal yan kasi human nature ang maging greedy. Human nature ang maging sinful. Hindi natin maiiwasan yan. Pero hindi yan ang general na nangyayari sa mga Duterte supporter. I'm speaking as a banateros.
I mean, alam niyo naman, OG tayo eh. Pagdating mo sa Duterte supporter and Duterte vloggers, isa tayo sa mga talagang sumama nun sa kampanya ni Pangulong Duterte. Di ba? At kilala ko kung sino yung mga tunay na OG at sino yung tumalon lang dahil gustong kumita. Pero meron din namang mga tumalon lang dahil talaga nagsisi at sinuportahan si Marcos. Nagsisi sila. Pero ngayon, nandito na sa mga Duterte na vlog. Ngayon, ginagamit nila yun para kumita. Wala masama doon. Kumita sa YouTube, sa videos, wala masama. Pero merong iba dyan na talagang namimera. Pero karamihan, lumipat na sa mga pulahan. Karamihan kasi, papansinin nyo ha, dinala ko magpapangalan. Kayo na lang magpangalan. Kung gusto nyo yung pangalanan nyo sa comment section. Marami dyan sa mga dating Duterte vloggers. Kay na kay Romualdez na o na kay Marcos. Dahil sa budget. Wait lang, mahangin eh. Inom muna tayo kape. Grabe ang hangin. Masarap. Pero tayo na sa pits. Wow, hangin ah. Ano na to ah? OA ah. Hindi nyo masyado naririnig kasi meron tayong dead cat. Tawag dito dead cat eh. Hindi ko alam yung bakit. Sama na ugali ng mga nagpangalan dito no dead cat. Pero ano yan, wind muff yan para hindi magkahangin yung tunog mo. Tapos may noise reduction kaya hindi nyo masyado maririnig. Oh, by the way mga vlogger, tip lang. Ito ang pinaka-the best pagdating sa noise reduction kasi naka-AI po ito. Meron akong DJI na same din yung DJI na maganda. Pagdating mas malinaw ng konti yung tunog nun pero pagdating sa noise mas maganda ang noise reduction nito kasi AI ang gamit niya. Yan. So ayun na nga po. So tuloy tayo. So yun lang sinasabi ko. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng mga example. Si Bayot, huwag na natin pangalanan na. Si Bayot, dati namang todo Duterte supporter yan. Ginagamit niya pa mga Duterte para humingi ng pera sa mga tao na supporter. Eh wala naman po kasing alam niya kung hindi mambaboy. Yun lang yung talent niya, mambaboy, magbalahura. Yun, doon siya pinabayaran. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung mga public ito bibigyan ko kayo ng idea. Ito mga public official natin. Sa totoo lang, yan yung mga madamdamin. Yan po yung mga balat sibuyas. Sa totoo lang ha. Sila po yung mga balat sibuyas, yung ating mga public official. Grabing balat sibuyas ng mga yan. As in, pag sila nasaktan, magdidemanda, or di kaya, magbabayad sila dito sa mga bababoy sa kabila. Ganon sila para silang mga bata na gusto nilang, ay gaganti ako kaya babayad ako dito sa vlogger ito para babuyin itong vlogger na to. Tingnan niyo ha, yung mga vlogger ni Marcos, ano target? Hindi naman ng mga Duterte. Ang target yung mga vlogger ng mga Duterte supporter eh. Kami ang mga target nila. Bakit? Kasi nautusan sila, targetin nyo to, tanginan to, masyado akong binabatikos, targetin nyo to. So yun, doon sila bayad. Eh wala naman pong kailangan logic doon eh. Ano yan, halimbawa, anong babanat nila? Si Banat Bay, kalbo. Si Banat Bay, bayot. Si Banat Bay, may anak sa labas. Mga ganong sabi ko. Sabihin mo ng totoo yung kalbo. Totoo naman talagang kalbo ko at I'm proud of it. At yung bayot, which is, kahit pagbalibaligtarin mo, wala akong pangarap chumapageti. Okay, alam naman ng lahat ng tao yan, kahit yung lalo na yung mga close sa akin, alam na alam yan. Pangatlo, yung may anak sa labas, wala talaga akong anak sa labas. Ngayon, bakit nila ganun lang ang gusto nila? Kasi gusto lang nilang i-please yung nagbayad sa kanila. It's not really to sway people not to believe me. Kasi wala namang kinaugnayan yun. Sabihin na natin totoo lahat yun. Anong kinaugnayan nun? Dun sa argument na binibigay ko o sa mga logic o paliwanag na binibigay ko. Ano kayo kung kalbo? Ano kayo kung bayot? Ano kayo kung may anak sa labas? I mean, anong pinagkaiba nun? At magbabago ba yung paliwanag ko? Hindi. Eh bakit nila binabanatan? Ginagawa yun. Kasi nga po, bayad sila. Meron din isa dyan yung isang English speaking na ang sabi nila, meron daw 600. Ito, balita to talaga. 600,000 a month mula sa kanilang party list. At ang ano lang niya, salagin yung bumabanat sa party list at bumabanat kay Romualdez. Sabi ko, ito rin yung napabalita eh, na naban sa Malacanang kasi sinisingil si PRRD ng 2M or 1M para ikampanya yung kandidato ni Pangulong Duterte. Naban to eh. Siguro, gumaganti rin ito. O talagang pera-pera lang sa kanya. Kaya ngayon, grabe ang pagpupromote niya doon sa, para siyang first lady. Hindi naman first lady kasi babae din yung pinuno ng isang party list na yun eh. Pero ganun ang trabaho niya. I-promote, tapos alam mo yun, ipagtanggol yung ginagawa ng amo niya. Di ba? Sa totoo lang, ito yung feeling pa social, pa English. Pero pag nakita mo siya, personal. Salamat filter. Kung dati may salamat to, ay may salamat filter na eh. Ganun po itong tao na to. Alam mo, mga kababayan ito lang huling billing ko pagdating kay Mima. Maya naman kayo mga bayarang BBM vloggers at bayarang Juan vloggers. Kung
kung may galang kayo kay Mima, hindi kay Duterte, hindi kay Bibi Sara Duterte o sa INC, kung may galang kayo kay Mima, huwag nyo nang gamitin yung issue at gawing pang content. Nakakahiya. Ako nga hindi ko nga maano eh. Bilang tao na lang, hindi bilang Duterte supporter. Bilang tao, hindi ko kayang babuyin si Mima dahil lang binaboy niya ako o binaboy niya si Pang Duterte o binaboy niya si Bibi Sara Duterte. Hindi kaya ng konsensya ko yun. Kahit ako banateros o ako'y isang banatbay. O, sabi nga nila banateros ng bayan, talagang taga-banat ng bayan. Hindi kaya ng konsensya ko yun. Bakit? Kaluluwa pa rin yan eh. Kaluluwa pa rin yan na nangangailangan ng kahit pa paano huling respeto. Diba? Sa kanyang huling sandali. Kaya I will give it to her. Pero hindi ko naman mapipigilan yung mga kababayan natin na babuhin siya. Kasi ang baboy talaga na ginawa niya sa mga Duterte. So, I'm speaking for myself. I'm not speaking to influence you not to do that. Nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo babuyin yung tao, bahala kayo. Problema niyan. Kayo yan. Just don't be like them. Ako naman, para sa akin, ayoko. Ang nakakahiya lang dito, yung mga kasama niya, na kaysa na, anong tawag doon? Kaysa na dinadamayan siya, kaysa na siya po ay ginagalang. Aba, grabe, hindi pa siya talaga ginagalang. Ang lupit, ano? Ayun yung mga bagay na hindi ako makapaniwala. Kaya pa nilang gawin yun. Ayun yung talagang, sagad sa kasamaan ng buto. Sa buto nila. O ito, pag-usapan pa natin yung, yung safety ng mga riders natin kasi meron ako na wait lang, napanood ko sa inyo ngayon ha. Ito, panoorin natin sabay-sabay. Ito, let's play natin. Bakit? Bakit kailangan na maglagay ng note para lang makauwi sa family nila ng safe? I mean, dapat makapaghanap buhay sila ng maayos na. Lord, I really pray for this world. Alam mo, sa totoo lang ha, hindi ko alam kung ano nangyari sa bayan natin. Pero one thing is for sure, napabayaan yung bayan natin. Kasi tama si ate, bakit tayo dumating sa ganito na kailangan pang gumawa ng notes sa likod ng helmet at sabihin wag mo akong patayin dahil may pamilya ako. Hindi kasi alam mo, ito ha, marami sa atin gagawin ng lahat para sa pamilya. Gagawin ng lahat, magpakapagod. Yan nga yung ating inspirasyon eh. Yung pamilya natin yata nagpapakapagod, nagtatrabaho, tinitake natin yung mga maling treatment ng mga amo natin, yung toxic work environment. Maraming ganyan ngayon eh. Toxic work environment, boss na abusado. Tinitake natin yan. O nilulunok na lang natin yung pride natin, ika nga. Dahil po sa pamilya natin. Tapos, hirap na hirap tayo. Pero itong mga animal na to, parang ang bilis lang kitilin ng buhay. For what reason? Wala lang, napagtripan lang nila. Alam mo kung bakit? Bakit nila mapapagtripan yun? Kasi addict sila. Walang matinong tao na pagtitripan ng isang tao at papatayin at sasaksakin lang ng basta-basta. Addict kasi sila. Kasi kung hold up lang naman ang trip mo, hold upin mo na, kunin mo na, tatakbo ka na. Kasi alam mo na may bail yan. Kung sakali mahuli ka at makulong ka, may bail yan. Pero kung mapatay mo, wala ka ng bail. So wala kang, kung nahuli ka, yari ka. Aba, meron pa talagang umupo sa gilid, ano? Kausapin ko kaya siya. Kaya mo na si ate. Ano ng kuko. Nagpuputol. Di ba po mga babayan? I mean, marami sa atin eh. Hindi nga nila matiis yung nakapag-aral sila, nakapagtapos sila, tapos yung trabaho nila mababa doon sa kanilang pinagtapos na kolehiyo. Nilulunok na lang nila yan kasi kailangan nila ng sahod. Di ba? Yung iba, lumulunok lang para talaga kumita. Magkaiba naman yun. Magkaiba yun. Yung lumulunok lang para kumita. Lumulunok ng bayot para kumita. Itong mission ngayon, alam mo, dami na ngayon ha. Walang biro, ang dami na ngayon. At mga pogi, mga kabataan talaga. Kaya no wonder, kumakalat ang ganun. Hindi, ito, factual to ha. Kaya kumakalat ang HIV. Factual po ito. Dahil nga po, marami sa ating mga kabataan ngayon. Dahil nakikipagtalik sa kapwa. Ito walang halong kabastusan to ha. Ang dumi-dumi eh. Di ba? Ang dumi-dumi nun. Tas, syempre, para mas masarapan, hindi gumagamit. Kadiri talaga. Kaya tuloy nagkakaroon ng tuto. Tapos
Tapos isipin mo na lang 'to, pasok do'n, pasok sa bunganga, tapos after niyon pupunta sila sa jowa nilang babae. Gano'n din ang gagawin. Kasi hindi naman nagsi-CD na yung mga yan, eh. Ano yung CD? Alamin niyo na lang, hindi na ako nagsi-CD ang mga yan, eh. Siyempre jowa mo na o asawa mo na, so kakalat. Eh, yung jowa naman nila, ano din, nagtatrabaho rin ng gano'n. So kalat talaga. Sabi ko, kadiri na talaga itong mga kabataan natin ngayon. Wala na talaga sa hulog. Alam mo, hirap na nga yung mga kababayan natin, ginagawa itong mga bagay na 'to, tapos papatayin pa. Ako hindi ko sila judge sa kanilang mga trabahong pinili o ginawa. Pero yung pagod at hirap nila, ang tindi na. Tapos papatayin lang ng mga adik. Ito yung naalala ko, ito yung mga kinikwento ni Pangulong Duterte noon, di ba? Yung pag-aaralin niya yung anak nila, yung magulang mag-OFW para mapag-aral yung anak nila. Tapos pag-uwiin nila, yung anak nila adik na. Di ba? Yung anak nila napatay na dahil sa pagtutulak, kung ano-anong ginawa. Kaya sabi ko, wala talaga. Kawawa talaga tong bayan natin. Ganyan yung nangyayari dahil lang sa pera. Tapos parang sandali lang yung pagkitil ng buhay. 'Di ba? Eh alam nyo kasi, tulad nga ng sinabi ko nung isang araw, yung iba sinisisi nila ang kapulisan. Ako hindi. I put myself doon sa mga kapulisan natin. Honestly kasi marami akong kilalang pulis, eh. At marami rin akong kilalang pulis na nakulong dahil doon sa war on drugs. Tinupad nila yung kanilang trabaho. At nanlaban naman talaga. At kaya nila niyari. Tapos, ngayon sila pa yung nawawaran. No. Eh, imagine niyo na lang yun. Yung mga yun, mga pulis yan, may mga classmen yan, yung mga kaklase nila. So, nalalaman nila na, ay, yung ating kaklase na nawaran dahil sa war on drugs. So, sila, iisipin na nila, hindi na. Maglalaylo lang ako dyan. Hindi na ako sasali sa mga ganyang protektahan ng tao. Kasi, muntakin mo, kami pang mawawaran, kami pa madidemanda, ipapatupad lang namin yung batas. Eh kasi, pag ang adik, hinuli mo, talagang lalaban yan. Adik nga yan, praning yan, eh. So pag lumaban yan, lulusupin ka ng ice pick, paparilin ka. Ano naman ikaw, sandali lang, human rights. Human rights. So alis muna ako, sisiguraduhin ko muna human rights. Eh patay ka na, pagtalikod mo. So, even before they do their operation, nag-iisip na sila, ba't ko gagawin to? Tapos in the long run, kami pang madidemanda. Kami pang makukulong. O diba? Bakit? So, mas mabuti pang wag na lang sumunod. Mas mabuti pang, na lang, maging chill ka na lang sa estasyon, sa police station. Kaya marami sa ating mga kapulisan, ayaw na magtrabaho na dito sa war on drugs. O yung ng pagsawatan ng droga. Kasi dalawa lang yan. It's either you're dead, or yung kalaban mo patay. Eh, nagsalita na mismo yung DILG secretary na lalabanan natin to nang walang namamatay. Imagine mo yun, ganun ang statement ng sekretary nyo, yung pinakapinuno niyo ng DILG. Labanan natin to nang walang namamatay. Ano gagawin natin pag lumaban? Barilin natin pa.